Hoy, Rokita! Ikaw pala ang pumapatay sa mga alagang hayop dito sa baryo. Nagkakamali ka, Tony. Hindi ko nga alam kung bakit sila nagkakaganyan eh. Nadatnan ko na lamang ang mga hayop na wala ng buhay at nakahandusay na sa lupa. Pero hindi ako ang pumatay sa kanila. Maniwala ka. Nagmamaang-maangang ka pa talaga, ha? Isa kang aswang. Ang dapat sa'yo ay patayin. Hindi ako aswang, Tony. Maniwala ka. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating sa lugar na to eh. Sinungaling! Ang dapat sa'yo'y putulan ng ulo, kagaya ng ginawa mo sa mga hayop. Itong sayong demonyo ka! Tony, wag! 35 na si Jude, ngunit hindi pa ito nag-aasawa. Aminadong binata na pihikan siya sa mga babae. Hindi siya kagwapuhan, ngunit malakas ang karisma sa mga kababaihan. Kahit anong pagpapapansin sa kanya ng mga babae, ay hindi siya nahuhumaling sa mga ito. Mabuti naman at nakapagbakasyon ka, anak. Akala ko nga'y may ipapakilala ka na sa akin eh. Kailan ka ba mag-aasawa? Nay naman, trabaho po ang punta ko sa Maynila, hindi babae. Bakit naman hindi? Matanda na ako at gusto ko na makita ang aking apo. Pero paano mangyayari yon kung hindi ka manliligaw? Nay, wala pa akong napupusuan eh. Tsaka kailangan mahal ko yung babaeng makakasama ko habang buhay. Hindi yung dahil napilitan lang ako. Wala bang magagandang babae sa Maynila? Marami po, kaya lang hindi sila ang tipo ko eh. Gusto ko yung mapagmahal sa magulang, babait, at higit sa lahat, responsable. Di maghanap ka. Si Ompo nga nakapag-asawa na eh. Ang puti-puti ng asawa niya at ang ganda pa. Sa Maynila rin daw niya nabingwit yon. Makabingwit ka naman ay, parang isda lang ah. Bilisan mo na kasi. Matanda na ako. Kaya bago ako mamatay, gusto ko sanang maalagaan muna ang aking mga apo. Solong anak si Jude. Maliit pa lamang siya'y namatay na ang kanyang ama dahil tinuklaw ng ahas. Gayunpaman, itinaguyod ng ina ang kanyang pag-aaral hanggang makatapos siya ng sekundarya. Pagluluto at paglalako ng mga kakaninang ikinabubuhay ng ina. Nang makapagtapos ang sekundarya si Jude, ay minabuti ng binata na magtrabaho bilang karpintero. Sa tulong ng kanyang mga tiyuhin, ay naging mahusay siyang manggagawa. Kaya't sinasama siya ng mga ito kapag may mga proyektong tinatanggap sa iba't ibang lugar. Ang tagal kong hindi nakakain ng suman. Ang sarap mo pa rin magluto nito, Nay. Nakatikim pala ako dati na inilako ng isang ale. Malapit sa tinutuluyan namin sa trabaho. Pero hindi kasing sarap nito. Siyempre masarap talaga yan dahil sinasamahan ko ng pagmamahal. Talaga? Ibig sabihin, ang tinderang napagbilang ko hindi mapagmahal? Kaya siguro matabang ang paninda niya. Sus, na-miss mo lang ako eh. Basta kapag babalik ka na ng Maynila, sabihan mo ko ha. Para naman maipagluto kita. At mapasalubungan mo naman ng mga kasamahan mo. Tsaka gagawan ko sila ng kalamay. 1 linggo pa naman ako rito, Nay. Sabay na kami ni Chong Fernando na babalik doon. Basta mag-ingat ka ha. Huwag kang makalimot na magdasal para gabayan ka ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ko po yun nakakalimutan, Nay. Pinisil ng binata ang pisngi ng ina. Animoy magtropa lamang sila kung mag-usap. Mahal na mahal ni Jude si Aling Rokita. Dahil alam niya ang sakripisyo ng ina, may bigay lamang ang lahat ng kanyang pangangailangan noon. Kinagabihan, pinaandar ng ginang di bateryang radyo at nakinig ng paborito niyang drama. Hay nako naman! Bakit ba kasi kailangan mo pa magpakamartir, Victoria? Gayon niloloko ka naman ng lalaking yan. Kung ako sa'yo, iwanan mo na yang si Peter. Nay, sino bang kinakausap mo riyan? Nagagalit ka na naman eh.
Tong dramang pinakikinggan ko, anak. Ang tigas kasi ng ulo ni Victoria eh. Nang bababae na nga ang asawa, siya pa tong nagmamakaawa na balikan siya. Ay nako! Kaya ikaw anak, kung mag-aasawa ka mahalin mo at wag mong lolokohin ha? Nadadala ka na naman sa drama eh. Hindi ako tutulad sa lalaki na yan, no? Patayin nyo na nga yung radyo nyo. Mamaya tumaas pa ang presyon nyo dahil sa inis sa Peter na yan eh. Naglatag ng banig sa katre si Jude upang matulog. Ngunit hininaan lamang ni Aling Rokita ang volume ng radyo at nagpatuloy sa pakikinig. Maya-maya'y nakatulugan na ng ginang ang pakikinig sa drama. Napapangiti na lamang si Jude dahil mula pa man noon ay yun na ang naging libangan ng ina. Lumalalim na ang gabi. Tanging ang huni ng mga kuliglig, ibon at langit-ngit na mga kawayan ang maririnig sa paligid. Malayo sa Maynila, kung saan ang gabi ginagawang araw ng mga tao. Napabalikwas ng bangon si Jude nang marinig na bumukas ang pintuan. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang ina na lumabas ng bahay. Nay, saan ka pupunta? Malalim na ang gabi ah. Pakamot-ulong tanong ng binata. Ngunit hindi man lamang siya narinig ng ina at nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa mapadpad si Aling Rokita sa kasukalan. Sinundan siya ni Jude at patuloy na tinatawag. Ngunit hindi pa rin siya pinapansin ng ina. Ano ba nangyayari kay nanay? Tsaka saan naman siya pupunta? Hating gabi na'y lumabas pa talaga ng bahay? Dali-dali siyang tumakbo hanggang sa maabutan niya ang ina at hinawakan ito sa balikat. Napansin niyang nakapikit pa ito, subalit lumalakad na animoy alam ang daan. Nay, saan ka pupunta? Ay kalabaw na walang ulo! Ano ba yan? Muntik nang humiwalay ang kaluluwa ko ah! Ano bang gagawin mo rito sa kasukalan, Nay? Ay ano nga ba? Ay mali. Ano ang ginagawa natin dito? Bakit tayo nandito? Ako pa talaga ang tinatanong nyo? Kayo nga itong pumunta rito? Ano? Natutulog lang ako ah. Kanina lang nasa higaan ako. Bakit ako narito? Ewan ko sa'yo, Nay. Tinatawag kita pero di ka naman sumasagot. Halina nga kayo, umuwi na tayo. Mabuti pa nga anak. Mamaya mapano pa tayo rito sa kasukalan. Ang dami pa namang lamok dito. Hala, tara na sa bahay. Biglang naimasmasan si Aling Rokita. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid at inilibot ang paningin. Maging siya hindi alam kung anong ginagawa niya roon. Kaya't dali-dali siyang umuwi ng bahay kasamang anak na si Jude. Uminom muna kayo ng tubig, Nay. Talaga bang hindi nyo alam kung bakit kayo napunta ron? Hindi anak eh. Ang alam ko lang mahimbing ako natutulog. Bukas, sasamahan ko kayo sa bayan para naman masuri kayo ng doktor. Ayos lang naman ako. Tsaka wala namang masakit sa katawan ko. Kahit nanay. Basta luluwas tayo ng bayan para masuri kayo ng doktor. Hindi natin alam, baka may sakit na pala kayo. At saka mahirap na kung lumalapay ang kondisyon nyo. O sige na nga. Hindi na nakipagtalo si Aling Rokita sa anak. Alam niyang nag-aalala lang ito sa kanya at sinusulit ang araw habang magkasama sila. Dahil pagkatapos ng isang linggong bakasyon, ay babalik na naman si Jude sa Maynila upang magtrabaho. Maagang naghanda ng almusal ang ginang na babaunin nila papunta sa bayan. Ang daming pumipila anak. Ito talaga ang pinakaayaw ko ang maghintay. Nandito na tayo, Nay. Kaya konting tiis na lang para masuri kayo ng doktor at mabigyan kayo ng gamot. Ay nako, wala naman ako nararamdamang masakit Tsaka malakas naman ang katawan ko. Nay, mas mabuting matignan ka ng doktor. Lalo na't wari ko naglalakad ka ng tulog.
Delikado yun. Maari mo pa yung ikapahamak. Pahinga lang naman siguro ang kailangan ko. Tsaka, hindi maganda sa katawan ng maraming gamot na iniinom. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin sila ng lalaking nurse. Senior citizen na si Aling Rokita, kaya inuna siyang tawagin. Sinabi ni Jude sa doktor ang kalagayan ng ina. Normal naman ang pintig ng puso at presyon ni Aling Rokita. Maging ang mga mata nito ay sinuri ng doktor. Niresetahan ng bitamina ang ginang. Ayon sa doktor, ang paglakad ng tulog kadalasan ay sanhi ng pagod. Oh, narinig niyo ba yung sinabi ng doktor, Nay? Kailangan niyong uminom ng bitamina at matulog kayo na maaga. Paano ba naman kasi? Nagpupuyat kayo sa pakikinig ng drama sa radyo. Tsaka naging dahilan pa yun ng pagkainis niyo. Nako, pineperahan lang tayo ng doktor na yon. Maglalaga na lang ako ng halamang gamot kesa uminom na nireseta nun. Ayang ka na naman, Nay. Bitamina lang naman yun eh. At saka para gumanda ang tulog niyo. Itong pampatulog, iinumin niyo lang kapag nahihirapan kayo sa pagtulog. Bawal sa inyo magpuyat at sobrang pagod. Ilang araw na ring natutulog si Aling Rokita ng maaga. Ayon na rin sa payo ng doktor. Bagamat minsan ay nakakalimutan niyang uminom ng bitamina at gamot. Dahil din sa katandaan, minsan ay hindi pa rin niya maiwasan na magising ng hating gabi at madaling araw nang nakakatulog. Sumapit ang araw ng pag-alis ng anak pabalik ng Maynila. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil magkakalayo na naman silang mag-ina. Anak, mag-iingat ka sa Maynila ha. Sana naman pagbalik mo rito may babaeng ipapakilala ka na sa akin. Mag-asawa ka na kasi. Pasalubungan mo ko ng apo. Ikaw talaga, Nay, ang kulit-kulit mo. Hindi ako nagbibiro ha. O sige, Nanay, nandyan na po si Chong. Mag-iingat kayo rito, Nay, ha? Tsaka yung mga bitamina, huwag niyong kaligtaang inumin. Oo, anak. Kumuway-kaway pa si Aling Rokita habang papalayo ang anak sakay ng tricycle. Bumalik siya ng bahay at naisipan na naman niyang magluto ng biko na ilalako upang malibang naman. Bagamat hindi siya pinababayaan ng anak, kada kinsenas itong nagpapadala ng pera. Gayunpaman ay iniipon niya ang perang natatanggap mula kay Jude. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagtitinda ng mga kakanina dahil isa na yon sa kanyang libangan. Tony, may biko akong tinda rito. Ay, sige, bigyan mo ako ng 4. Ipamimerienda ko mamaya sa mga tauhan ko. Lumago na tong babuyan mo Kailan lang 2 inahin lang ang meron ka. Sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan. Sa awa ng Diyos, kahit papano'y dumadami. Ito ang bayad ko. Salamat. Sige, mauna na ako ha. Maagang naubos ang paninda ni Aling Rokita. Napadaan siya sa kasukalan. Kagaya ng kinagawian, ay nangangahoy na naman siya kahit marami-rami pa siyang natitipong panggatong. Nakasanayan niya nang gawin yun kahit saan man siya magpunta. Ay, nakakapagod. Buti na lang at maagang naubos tong paninda ko. Kailangan kong maglako ng mga kakanin para hindi mabawasan ang perang pinapadala ni Jude. Para naman hindi siya mahirapan kapag nagkapamilya na siya. Ang hirap pa naman ng buhay ngayon. Lahat ng pera na ipinapadala ni Jude ay inilalagay ni Aling Rokita sa maliit na kahon. Sapat naman ang kinikita niya sa pagtitinda ng mga kakanina upang matustusan niya ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Malaki-laki na rin ang naipon ko para sa aking apo. Ay nako, sana naman makatagpo na ng mapapangasawa ang torpeng anak kong yon. Kung pwede nga lang ako manligaw para sa kanya. Pangiting tugon ng ginang sa kanyang sarili.
Dumungaw siya sa bintana at natanaw ang kaibigan niyang si Margaret. Kalong nito ang 1 taong gulang na apo habang naglalakad. Mabuti pa si Margaret, naka-6 na apo na. Pero ako ni isa, wala pa. Muling itinago ni Aling Rokita ang kahon sa aparador na pinaglalagyan niya ng pera. Malapit siya sa mga bata. Kaya minsan imbis na ibenta pa niya ang mga kakanin, ay ibinibigay na lamang niya ito sa mga bata. Dahilan na mapamahal siya sa kanila. Hindi nakauwi si Jude sa probinsya ng 6 na buwan. Tanging tumatawag na lamang ito sa pinsang si Simeon upang makausap ang ina. Hindi kasi marunong gumamit ng cellphone si Aling Rokita kahit turuan pa ito. Malayo pa lamang itanaw na ng ginang si Simeon na patungo sa kanyang bahay. Tumatawag na naman siguro si Jude. Sinalubong niya ang pamangkin. Hindi nga siya nagkamali nang iabot ni Simeon ang cellphone sa kanya. Oh anak, kumusta ka riyan? Kumakain ka ba ng maayos ha? Baka naman binubugbog mo na ang katawan mo sa kakatrabaho. Ayos lang po, Nay. Baka sa susunod na buwan umuwi po ako. At saka may pasalubong ako sa'yo na alam kong ikatutuwa mo. Talaga anak? Ano ba yan? Basta, Nay, sorpresa ko po sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Wala naman akong ibang gusto kundi ang makapag-asawa ka na. Matanda na ako, anak. Ayoko mamatay na wala kang kasama. Ayan ka na naman, Nay. Basta ingatan niyo ang sarili niyo para humaba pa ang buhay niyo. At saka, kailangan niyo magpalakas para may sigla kayo kapag nakipaghabulan kayo sa magiging apo niyo. Baka pinapaasa mo na naman ako niyan. Malapit na ang kaarawan mo. Magte-36 ka na. Kaya bilis-bilisan mo na ang paghahanap ng mapapangasawa. Lampas ka na sa kalendaryo, no? May bingo pa naman, Nay. Ikaw talagang bata ka. Siya nga pala. Ibinigay na rin ni Simeon sa akin ang pinadala mong pera. Maraming salamat, anak ha. Pero hindi mo na kailangan gawin to sa akin. Ibili niyo yan ng bitamina. Baka naman nakakaligtaan yung uminom. Nako anak, malakas na ako. Tsaka mahimbing na ang tulog ko. Basta, Nanay, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Uuwi po ako sa susunod na buwan. Oo anak, ikaw rin. Huwag mong pabayaan ang sarili mo riyan ha. O siya, sige na. Napahaba na naman ang usapan natin. Sige, Nay. Paalam na po. Malapad ng ngiti ang namutawi sa labi ni Aling Rokita matapos na makausap ang anak sa telepono. Bagamat hindi niya inamin na hindi siya umiinom ng mga bitamina at gamot pampatulog. Maliban sa insomnia, sinabi ng doktor na may sakit siyang sumbolismo. Ito ay ang paglalakad ng tulog at hindi alam ang kanilang ginagawa. Maaring nakuha ang sakit na ito sa pamamagitan ng genetics o namamana. Dulot din ng pagpupuyat o dala ng matinding pagod. Malalim na ang gabi. Gaya ng kinagawian ay nagpapantok si Aling Rokita habang nakikinig sa paborito niyang drama sa radyo. Unti-unti na siyang dinalaw ng antok hanggang siya'y tuluyang nakatulog. Bumangon ng ginang bandang 2:00 ng madaling araw. Dire-diretso siyang naglakad patungong kasukalan hanggang sa napadpad siya sa babuyan ni Mang Tony. Nagkataon na nanganganak ang inahing baboy kaya't nakaalala yung Ginoo sa mga alaga nito. Oh, Rokita, bakit naparito ka sa ganitong oras? May kailangan ka ba? Rokita, may kailangan ka ba? Parang bingi naman to Muli siyang tinawag ng lalaki. Bagamat tumalikod lang si Aling Rokita at umalis. Ano ba nangyari sa babaeng yun? Hindi man lamang ako narinig. Inabala pa ako. Nagpatuloy na lamang si Mang Tony sa kanyang ginagawa. Sumapit ang umaga. Pasinghot-singot pa ang ginang nang makaamoy ng mabantot.
May mamasamasang bagay din ang nahuhulog sa kanyang mukha. Iminulat niya ang mga mata. Laking gulat niya nang matuon ang mukha sa puwet ng kambing na nooy dumudumi. Lintik na kambing ka! Ginawa mo pang inidoro tong mukha ko! Hala, umalis ka nga! Ang baho! Dito pa talaga dumumi sa mukha ko! Paano nakapasok ang kambing dito sa bahay? Inilibot ng ginang ang kanyang paningin. Napabalikwas siya ng bangon nang mapagtanto na naroon siya sa kakahuyan. Malapit sa babuyan ni Mang Tony at pastulan ng mga kambing. Dali-dali siyang tumayo at tinanggal ang mamasamasang dumi ng kambing sa kanyang mukha. Oh, Rokita, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Nadapa. Oo, nadapa kasi ako. Ano pala ang ginagawa mo rito? Bakit hindi ka mapakali? Ha? Naghahanap ng panggatong. Oo, yun. Kaninang madaling araw napadaan ka rin dito. Tinawag kita pero di mo ako narinig. Ano bang kailangan mo? Madaling araw? Ako pumunta rito? Oh, hindi mo na ba maalala? Nakalimutan ko eh. O siya, uuwi na ako sa bahay ha. Wala namang mga kahoy rito na maaaring gawing panggatong eh. Sige Tony, magandang umaga sa iyo ha. Napakamot ng batok ang matandang lalaki dahil sa kawirduhan ni Aling Rokita. Pailing-iling na lumakad siya pauwi habang pinapahira ng ipot ng kambing na dumikit sa kanyang mukha. Naglalakad na naman siguro ako ng tulog. Parang hindi kasi ako makahinga kapag iniinom ko ang nireseta ng doktor eh. Mas mabuti pa ang pakiramdam ko kapag tubig na nilagang tanglad at guyabanong iniinom ko. Nandilat ang kanyang mga mata nang matanaw ang anak na si Jude na may kasamang babae. Napatampal siya sa kanyang bibig at nakalimutan na may dumi ng kambing ang kanyang kamay. Ay nako, ano ba yan? Nalasahan ko tuloy ang ipot ng kambing. Teka, si Jude yun ah. Naku naman, may kasama siyang babae. Yun na siguro ang sorpresa niya sa akin. Ay salamat naman. Patakbong tinungo ni Aling Rokita ang bahay. Wala siyang pagsidlan ng tuwa nang makita ng malapitan ng babaeng kasama ng anak. Jude anak, sino ba ang kasama mo? Oh, Nay. Saan ka ba nanggaling at bakit ganyan ang itsura mo? Oo nga pala. Si Laika po. Nobya ko. Magandang umaga po. Aba anak, mabuti naman at may nobya ka na. Sabi ko naman sa'yo na makakahanap ka rin ng mamanugangin ko eh. Ang ganda pang bata. Nay, bakit parang may naaamoy akong mabaho? Teka lang mga anak ha. Maliligo lang ako. Nadapa kasi ako kanina habang nangangahoy eh. Kaya napasubsob ako sa ipot ng kambing. Mabilis lang ako maligo mga anak ha. At ipaghahanda ko agad kayo ng makakain. Pumasok na kayo sa bahay. Pagsisinungaling niya. Dali-dali niyang kinuha ang tuwalya na nakasabit sa bintana at agad na naligo. Ay, nakakaya naman sa nobya ni Jude. Nadatan ako sa ganitong ayos. Matapos maligo, sa likod bahay dumaan si Aling Rokita. Agad siya nagbihis at hinarap ang kanilang bisita. Magandang araw sa iyo, Ineng. Mabuti't sumama ka kay Jude dito sa probinsya. Magandang araw din po. Huwag ka nang mahiya. Tawagin mo na akong nanay. Tsaka, paano ba kayo nagkakilala ng anak ko, Laika? Nay, hinay-hinay lang po sa pagtatanong. Mahina ang kalaban eh. Hayaan mo na ako, anak. Matagal ko na rin kasing gustong makilala ang magiging manugang ko. Ang ganda pa namang bata. Natatawa na lamang si Jude sa inasal ng ina.
Maging si Laika ay nawala ang pangamba at takot nang malamang napakabait at may pagkapilya si Aling Rokita. Mag-usap na muna kayo dyan, Nay. Ako na magsasayang at magluluto nitong isda para makakain na tayo. Ako na anak. Pagod kayo sa biyahe eh. Ako na, Nay. Alam kong sabi kang makilala si Laika eh. Paano ba kayo nagkakilala ng anak ko to? Sa karinderya po, Nay. Madalas po kasi siyang kumakain sa karinderyang pinapasukan ko. Aba naman, siguro napugian ka sa anak ko, no? Aminin mo, Laika. Grabe ka naman, Nay. Hindi ba pwedeng nahumaling ako sa kagandahan niya? Ang saya niyo po palang kausap, Nay. Kaya iha, huwag kang mahiya sa akin ha. Alam ba ng mga magulang mo na sumama ka kay Jude dito sa probinsya? Wala na po ako mga magulang, Nay. Ang mga kapatid ko naman, may mga kanya-kanya ng pamilya. Ako na lang ang bumubuhay sa sarili ko hanggang sa mapadpad po ako sa Maynila para maghanap po ng trabaho. Pasensya ka na anak. Pero di bale, pwede ka manirahan dito kasama namin at na magiging anak ninyo ni Jude. Natahimik sina Laika at Jude at sabay na napatingin sa ina. Saglit silang tumahimik at tinitigan nila ito na tila may gustong sabihin. Oh, bakit ganyan na lang kayo kung makatingin? May problema ba? Nilapitan nito ang ina at niyakap. Napangiti pa ito, sabay na binulungan ng ina. Nay, magiging lola ka na. 2 buwan nang buntis si Laika. Ay, talaga anak. Hindi mo ako niloloko. Totoo po, Nay. Magkakaapo ka na. Ay, salamat naman at dininig ng Panginoon ang aking mga panalangin. Hindi natatandang binata ang anak ko. Niyakap din ng ginang si Laika sa labis na tuwa. Ilang sandali pa'y maluha-luha siyang bumitiw ng pagkakayakap sa manugang. Dito ka na lang manirahan kasama ko, Laika. Para naman maalagaan ko kayo ng aking apo. Yun na rin po ang sinabi ni Jude. Mahirap po kasi ang buhay sa Maynila. Kailangan pa namin magrenta ng bahay doon. Mabuti nga ho, Nay. Patapos na ang trabaho namin ni Chong doon. Nauna lang akong umuwi kasi may proyekto din kami sa bayan. May aayusin kaming gusali. Mabuti naman kung ganon, anak. Kahit papano magkakasama na tayo. Mabibigyang buhay na naman tong bahay. Tinulungan ni Aling Rokita ang anak na maihain ang niluto nitong pagkain. Hindi pa rin naaalis ang saya sa mukha ng ginang habang nagsasalo-salo sila sa umagahan. Tumayo si Laika dahil humilab ang tiyan nito. Ilang sandali na duwal na ito at inilabas ang lahat ng kinain. Pinagpawisan ng malamig si Laika kaya't dali-daling kinarga siya ni Jude upang pahigain sa katre. Kukunin ko muna ang langis para naman bumuti ang kanyang pakiramdam. Normal lang yan sa buntis. Ano pa bang masakit sa'yo, mahal? Wala naman. Nahihilo lang talaga ako. Oh, itong langis pahiran mo ang sintido niya at masahihin. Mabangol langis na yan. Medyo maanghang dahil sa dahon ng eucalyptus. Ilang sandali bumuti ang pakiramdam ni Laika. Nanumbalik ang kulay ng kanyang labi na kanina'y namumutla. Uminom ka muna ng maligamgam na tubig, Laika. Nasa estado ka pa ng paglilihi. Parang may hinahanap lang kasi ang sikmura ko, Nay. Ano ba ang gusto mong kainan, mahal? Para mabilang kita. Mabuti na ang pakiramdam ko. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Gusto mo ba ng mangga? Hihingi ako kina Tony. Maraming bunga ang mangga nila ngayon. Naku, huwag na po, Nay. Nakakahiya na po masyado eh. Huwag ka na mahiya. Mababait ang mga taga rito. Kaibigan ko yung si Tony.
Dali-daling lumabas ng bahay si Aling Rokita at tinungo ang bakuran ni Mang Tony. Nadatnan niyang nagpapakain ng baboy ang lalaki. Tony, pwede ba akong makahingi ng mangga? Naglilihi kasi ang manugang ko eh. Manugang? Oo, kararating lang nila ni Jude. Ay, ang saya ko nga dahil sa wakas eh. Nakatagpo ng mapapangasawa ang anak ko. Magkakaapo na rin ako. Sige, kumuha ka na lang dyan. Salamat naman, Tony. Kumuha ng panungkit ang ginang. Marahan niyang sinusungkit ang sanga ng mangga kung saan naroon ang tumpok ng mga bunga. Sunod-sunod na nagsilaglagan ng mga bunga nang hilahin niya yon. Aray! Aray! Ano ba yan? Inulan na tuloy ako ng mangga. Ang sakit ng noo ko. Parang nabukulan yata ako. Hinaplos niya ang noo. Hindi nga siya nagkabali at nagkaroon siya ng bukol. Wari nagkaroon siya ng sungay sa laki ng bukol sa kanyang noo. Dinampot niya ang mga mangga sa lupa at inilagay sa laylayan ng kanyang duster. Ang dami ng mangga. Tiyak na magugustuhan to ni Laika. Oh, tapos ka na manguha ng mangga, Rokita? Oo, Tony. Salamat ulit dito, ha? Hey, ano nangyari sa noo mo? Ayos ka lang ba? Ang laki kasi ng mga bunga ng mangga eh. Nabagsakan ako kaya ito nabukulan. Konting tiis lang para sa aking magiging apo. Natatawang sambit pa nito. Agad na siyang umuwi at sabik na ibigay ang nakuhang mangga sa manugang. Nagulat si Jude nang makita ang itsura ng ina pagpasok nito sa bahay. Nay, ano na naman nangyari sa noo mo? Bakit ang laki ng bukol? Wala ito, anak. Ito palang mangga para kay Laika, oh. Alam mo naman ako, lapitin ng disgrasya. Pero maliliit na bukol lang to, mawawala din to maya-maya. Ikaw talaga, Nay. Umupo ka nga muna rito. Akin na nga yan. Ako na ang magbabalat. Marami-rami ang nakuha ko. Ang lalaki pa, oh. Tingnan mo, anak. Natitiyak ko magiging malusog din ang apo ko katulad ng mga manggang to. Nay, hindi niyo naman po kailangan gawin pa to eh. Hayaan mo na ako, Laika, anak. Ang tagal kong pinagdasal na makapag-asawa na yang si Jude para mabigyan ako ng apo. Kailangan kitang alagaan. Kaya lahat ng gusto mong kainin, ibibigay ko. Napabuntong hininga si Laika, sabay na napalulon ng sariling laway. Hinaplos-haplos ng ginang ang buhok ng manugang. Dahil noon pa man, ay gusto rin niyang magkaroon ng anak na babae. Ngunit dahil maagang nasawi ang kanyang asawa, ay hindi na ito nasundan pa. Oh, ito na mangga. Sariwa at malutong pa. Ang sarap nga niyan. Kumain ka lang, iha. Kapag naubos yan, hihingi ako ulit kay Tony. Ang daming bunga ng puno ng mangga nila. Kumain ka rin po, inayo. Hindi na. Mamaya aantukin pa ako niyan eh. Ayon kasi sa kasabihan ng matatanda, na kapag kinain mo ang tirang pagkain o nakipagsalo ka sa buntis, aantukin ka raw. Maglalaba pa ako eh. Kaya ubusin mo na yan. Ang swerte ni Jude dahil ang bait niyo po, Nay. Ang swerte ko nga rin sa anak kong yan eh. Tsaka ang swerte mo rin. Dahil napakabait at magiging responsable siyang asawa. Talaga ba, Nay? Hindi nga. Totoo naman ah. Pinalaki kaya kitang matinong bata. Walang bisyo at magalang. Di katulad sa ibang kabataan na akala mo'y kung sinong walang yan na sumasagot sa magulang. Hindi pwede sa akin yun. Oo naman, Nay. Ayaw kong masampal ng kawali, no? Baka manghiram ka pa na mukha sa aso.
Kaya nga dapat ang apo ko lumaking magalang. Maliit pa lang dapat nang turuan ng magandang asal. Nay, fetus pa lang po ang apo nyo. Hindi pa pinapanganak. Fetus, parang yung dahon na kinakain. Fetus po, hindi lettuce na dahon na kinakain. Basta, yun kasi ang naririnig ko sa mga bata ang lettuce na yan. Kinagabihan, matapos nilang kumain, ay agad na rin silang nagpahinga. Nakatulog ng maaga si Aling Rokita. Malalim na ang gabi. Nakaramdam ng pagkauhaw si Laika, kaya bumangon siya upang kumuha ng tubig. Bagamat hindi pa rin mapawi ng tubig ang kanyang natutuyong lalamunan. Dahan-dahan itong binuksan ng pintuan at lumabas ng bahay. Napangisi siya nang makakita ng ligaw na pusa. Hinuli niya yon at walang pagdadalawang isip na sinunggaban. Hanggang sa mamutla ito nang maubos niyang sipsipin ang dugo ng pusa. Kailangan na walang maiwang bakas. Hindi pwede may makakaalam sa aking ginawa. Si nanay yun Patay, nasundan niya ako. Dali-daling tinungo ni Laika ang banyo. Mabuti na lamang ay nasa labas yun ng bahay at agad niyang nilinis ang katawan. Ilang sandali na aninag niyang nagpapaikot-ikot ang benan sa kinatatayuan nito. Naaninag ng babae na pumasok din ito sa bahay at muling natulog sa papag. Ano kaya ang nangyari kay nanay? Ang lakas din ng amats niya Mabuti na lang hindi niya ako napansin. Kailangan ko nang bumalik sa bahay bago pa may makakita sa akin dito. Kinabukasan, kinakabahan si Laika. Kaharap ang biyanan habang umiinom ng tsaa. Mababanag ang pagkabalisa sa mukha ng manugang. Iha, kumusta ang tulog mo kagabi? Ayos naman po, Nay. Medyo naninibago lang ako. Pero masasanay rin ako. Ganyan talaga. Di hamak na tahimik dito sa probinsya kumpara sa Maynila, hindi ba? Oo nga po, Nay. Kahit mga yabag maririnig pa dahil sa tahimik ang lugar. Kayo po, Nay. Kamusta po ang tulog niyo kagabi? Ang sarap ng tulog ko, Iha. Nananaginip na nga ako, nakalong ko ang aking apo at hinihele ko siya Wala po ba kayong naaalala kagabi o nakitang kakaiba? May nangyari bang masama? Wala naman, Nay. Siguro guni-guni ko lang yun. Isa pa dahil siguro sa mga naririnig ko mga huni ng ibon. Kaya kung ano-anong naiisip ko Sige, Nay. Ipagpatuloy niyo na yung pag-inom niyo po ng tsaa. Gusto mo bang sumama sa akin sa paglalako ng mga kakanin? Medyo masama pa kasi ang pakiramdam ko, Nay Sige. Pero kailangan mo pa rin maglakad-lakad, ha? Para naman makapag-ehersisyo ka. Nang sa gayon hindi ka mahirapan sa panganganak. Opo, Nay. Medyo maselan lang po ako ngayon. Kailan ka ba magpapacheck up sa doktor? Ang sabi ni Jude, sa susunod na linggo po, gusto niya kasing magpa-check up ako para masiguro pong ligtas ang kalagayan namin. Tama naman siya, Iha. Moderno na ang panahon ngayon. Kailangan na magpa-doktor. Nung kapanahonan namin sapat na sa amin ang mga anak sa bahay. At tanging sa kumadro na lang kami umaasa. Kaso nga lang takot na rin niyang anak ko. Dahil namatayan ng anak ang pinsan niya. Kinulang sa hangin ng bata. Hindi na agapan. Ayun, patay. Malayo nga lang po ang ospital dito sa lugar ninyo. Ay oo, yun ang problema namin dito. Pero balita ko may ipapatay yung klinika dito sa sitio Liwayway. Aprobado na ng gobernador. Matagal na naming hinaing yun Sana naman maisakatuparan na. Maya-maya'y nagpaalam na si Aling Rokita sa manugang.
Bit-bit ang bilao na may laman ng paninda niyang biko at suman. Mag-isang naiwan si Laika sa bahay sapagkat maagang umalis si Jude papuntang bayan dahil may kakausapin ito tungkol sa kanilang trabaho. Ay, ano ba yan? Natalisod na naman ako. Ano bang bagay na to? Paharang-harang sa daan. Hindi niya napansin na bunguyo ng pusa. Buong akala niya'y maliit na buko na nahulog sa lupa. Dahil sa inis ay sinipa niya yon ng malakas. Tumama yon sa ulo ni Mang Tony na nooy nagpapakain ng kanyang kambing. Aray! Hoy! Sino ba nang babato dyan? Ah, hala. Natamaan si Tony. Parang tigre pa naman yun kung magalit. Makaalis na nga rito. Oh, Rokita, saan ka pupunta? Bakit parang natataranta ka yata? Ha? Magtitinda. Gusto mo bang bumili? May matigas na bagay na tumama sa aking ulo. May nakita ka bang nambabato dyan? Nambabato? Nako, wala. Wala ka naman nakikitang mga batang naglalaro dito, di ba? Siguro nahulog namang gayon. Imposible. 2 metro pa ang layo ng mangga, oh. Nako, malay mo. Lumipad dahil sa lakas ng hangin. Bumili ka na lang ng suman para makalimutan mo ang sakit ng ulo mo. Mabusog ka pa. Ay, sige. Bigyan mo ako ng 5 biko. Kakainis sa sakit ng ilong ko. Pigilang tawa ni Aling Rokita nang makitang namumulang mukha ni Mang Tony. Batid niyang umuusok na ito sa galit dahil sa mukha nito tumama ang bungo ng pusa. Sa dinami-dami ng matatamaan ng ilong talaga ni Tony. Parang pinitpit na luya na nadagdagan pa. May sinasabi ka ba, Rokita? Wala. Ang ibig kong sabihin masarap tong biko at suman na paninda ko. Dadagdagan ko pa ng 1 peraso ang 5 suman na binili mo para kabayaran sa nasira mong muka. Ay, hindi pala. Ang ibig kong sabihin dahil suki na kita. Ay, sige. Magtinda ka na. Kung ano-ano pa kasing binubulong-bulong mo. Hindi ko naman naiintindihan. Malayo pa lamang ay natatanaw na siya ng mga apo ni Aling Margaret. Pinalibutan siya ng mga ito upang manghingi ng tinda niyang mga biko. Yan kasi, sinanay mo ang mga bata. Ayaw tuloy kapag nakikita kayo nanghihingi. Hayaan mo na mga bata Isa pa, bawi na naman ang puhunan ko. Balita ko, sa bahay na ninyo naninirahan ng manugang mo? Oo. Alam mo bang magkakaapo na ako? Sabik na nga ako makita siya Unang apo ko. Kaya hindi ako makapaghintay, Margaret. Buti ka pa nga 5 apo mo na tong kinakarga mo. Alam mo naman yung si Nene. Hindi pa nag-iisang taon ang anak buntis na naman. Tingnan mo hindi na maganda ugaga sa pag-aasikaso sa mga anak. Kaya ikaw, huwag mong pangarapin na magkaroon ka ng maraming apo dahil mahihirapan ka lang din sa pagbabantay. Huwag mong isipin ang hirap. Kasiyahan ng dala ng mga batang to. Biyaya sila ng Diyos. Tingnan mo nga ang gwapo ng apo mo. Aba, may ngipin na. Pinisil ni Aling Rokita ang pisngi ng bata. Biglang hinablot nito ang kamay ng ginang at kinagat. Nanggigil pa ito dahil sa tumutubo ang ngipin. Aray! Pinaglihi yata sa vampira ang batang to Ayaw pang tumigil Totong, bitawan mo ang kamay niya. Baby, bitiwan mo ang daliri ko. Baka maputol at malulun mo. Aray! Malakas na humalakhak ang bata nang makita siyang namimilipit sa sakit. Kaya't nabitiwan siya nito. Buti na lang bata ka.
Kung hindi, bubunutin ko yung mga ngipin mo. Marami ka pang mapagdadaanan kapag ikaw na ang magbabantay sa iyong apo. Ay, mga gantong edad, 1 hanggang 3 taon, mangangayayat ka na. Bugbog sarado ka pa. Oh, Nay, nasa si Laika? Nandiyan ka na pala, anak. Hindi siya sumama sa akin eh. Magpapahinga raw muna siya. Magandang umaga po, Aling Margaret. Magandang umaga sa iyo, Jude. Mabuti naman at nakatagpo ka ng iyong mapapangasawa. Itong nanay mo, nag-e-ensayo na sa pagiging lola, kinukulit na itong apo ko. Oo nga po eh, hindi na makapaghintay. Ang tagal mo naman kasi eh. Tignan mo si Margaret, 5 na ang apo. Samantalang ako lumalangoy pa sa tiyan ng nanay niya. Makikita mo rin ang apo mo, Nay. Kalma lang. Sa ngayon, bantayan mo muna ang batang to. Para naman paglabas ng anak namin, magaling ka na sa pagkakarga ng apo mo. Ayoko. May pagkabampira ang batang to eh. Oh, tingnan mo oh. Hinahablot pa ang kamay ko para kagatin muli. Napahalakhak si Jude dahil sa kakulitan ng ina. Maging ang apo ni Aling Margaret ay tila kinikiliti sa lakas ng tawa. Uuwi na kami ha. Inubusan ka na yata ng mga apo mo ng biko eh. Tignan mo oh. Punong-puno ang mga bibig ni hindi makapagsalita. Hinay-hinay lang sa pagkain mga bata ha. Mamaya mabulunan pa kayo. Salamat, Rokita, sa mga biko. Walang anuman. Makita ko lang silang masaya at busog, masaya na ako. Hindi makatulog si Laika. Kahit ipikit nito ang mga mata. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, ay ganun din ang pananabik niya sa sariwang dugo. Matagal ko nang tinalikuran ng pagiging aswang. Ngunit hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na uminom ng dugo ngayon. Tila yun ang pinaglilihan ko. Patawarin sana ako ng Diyos. Bagamat kahit anong pagpipigil sa sarili, ay tila may tumutulak kay Laika na uminom ng dugo. Kaya't dahan-dahan siyang bumangon. Patawarin mo ako, Jude. Hindi ko talaga kayang pigilan ang sarili ko. Wari ko'y sariwang dugo rin ang hinahanap ng iyong anak. Lumabas ng bahay ang babae at pumasok ng kasukalan. Hanggang sa mapadpad siya sa babuyan ni Mang Tony. Ang daming mga biik. Ang bango ng sariwa nilang dugo. Hindi ako papayag na mambiktima ng mga tao. Kaya hayop na lamang ang kakainin ko. Hinablot ni Laika ang isang biik at kinagat ang leeg nito. Sinipsip ng babae ang dugo hanggang sa mamutla ito. 2 biik ang napatay ni Laika. Kinain niya ang puso. Maya-maya'y nagising si Mang Tony dahil sa ingay ng kanyang mga baboy. Ay, ano na naman ba nangyayari sa mga biik? Baka sinasalakay na naman ng ahas. May tao. Kailangan ko makaalis rito. Hindi niya ako pwedeng mahuli. Sinong nandyan? Parang nakita yata ako ng matandang yun. Hindi pwede to. Dahan-dahang gumapang si Laika palayo ng babuyana. Bit-bit ang 2 namumutlang mga biik. Nang makalampas na sa babuyana, ay kumari pa siya ng takbo pabalik ng kanilang bahay. May tumatakbo sa kasukalan. Tao kaya yun o mabangis na hayop? Naku, nakita ako ng lalaki. Kailangan ko makalayo rito bago pa niya ako mahuli. Sino ka? Bumalik ka rito! Dalit na talaga siya. Patawad, Manong. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili. Kaya imbis na tao mapapatay ko, masabuti pang mga hayop na lang. Hikbing sambit ng buntis na si Laika. Dali-dali siyang umakyat sa puno at pigil ang kanyang paghinga. Naninaw niyang palinga-linga ang lalaki sa paligid. Saan kaya napunta yun? Sigurado akong hindi lang yung taong napadaan, kundi may masamang balak sa mga alaga ko.
Napatras sa kinatatayon si Mang Tony nang dumaan sa harapan nito ang pusang itim. Nagbabaga pa ang mga mata nang lumingon ito sa kanya. Muling kumaripas ng takbo ang itim na pusa nang habulin siya ng matandang lalaki. Ay, lintik na pusang gubat ka! Papatayin mo pa ako sa nervyos! Ay, salamat naman at nabaling ang pansin ng matandang yun sa pusa. Nakalayo na siya, kaya kailangan ko na bumaba sa punong to. Naghukay ng lupa si Laika at muling ibinaon ng bangkay ng biik sa ilalim ng lupa. Di kalayuan sa kanilang tinitirhan. Kasukalan naman yun, kaya't naisip nito na walang makakakita sa kanyang ibinaon. Kailangan ko na makauwi bago pa man magising si Jude at hanapin ako. Teka, si nanay yun ah. Patay. Nagising siya at lumabas pa ng bahay. Pero bakit parang sumasayaw siya na animoy naghiheling na nakapikit? Mahal kong apo, ako ang lola mo. Matulog ka ng mahimbing, ha? Kumakanta pa habang nakapikit? Ay nako, kailangan ko na bumalik ng bahay. Mamaya makita pa ako ng matandang lalaki naghahanap sa akin. Dahil sa matinding pagod sa trabaho, ay mahimbing na natutulog si Jude. Wala man lamang itong kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Maya-maya'y huminto sa pag-awit si Aling Rokita. Lumakad ito palayo ng bahay at iniangat ang dalawang kamay na nakapwesto sa kanyang tagiliran. Saan na naman siya pupunta? Hating gabi na. Tsaka, sinong pupuntahan niya? Kailangan ko siyang sundan. Bili na kayo ng suman at biko. Mura na, masarap pa ang mga suki. Nagtitinda siya? Wala naman siyang hawak na paninda. Anong nangyayari sa kanya? Bakit nagkakaganyan siya? Mas may seryoso pa ang pagkatao ni nanay kesa sa akin ah. Ilang sandali huminto ang ginang sa paglalakad at bumalik sa kanilang bahay. Nagkubli sa puno si Laika nang madaanan siya ng biyenana na nooy nagsasalita habang nakapikit. Maya-maya'y pumasok na ito ng bahay at muling natulog. Aswang din kaya si nanay? May lihim din kaya siyang itinatago? Nang nakapasok ang biyenan sa bahay, dumiretso si Laika sa banyo. Binuhusan niya ng tubig ang katawan upang mawala ang sariwang dugo na tumalsik sa kanyang damit at katawan. Pumasok siya sa bahay at nadatnan na nalimpungatan si Jude mula sa pagkakatulog. Oh, mahal. Bakit basa ka? Nainitan kasi ako, kaya naisipan ko maligo. Teka at magbibihis lang ako, mahal. Hindi mo man lang ako ginising? Sa susunod, kung may kailangan ka, sabi mo sa akin. Sa gayon, masamahan kita. Mamaya, madapa ka pa. Matulog ka na ulit. Ayos lang naman ako. Isa pa, kaya ko na ang sarili ko. Pagod ka sa trabaho, kaya kailangan mo magpahinga. May kailangan ka pa ba? Ay, wala na, mahal. Pasensya ka na at naabala ko patuloy ang mahimbing mong tulog. Patutuyuin ko lang ng kaunti ang buhok ko at matutulog rin ako muli. Oh, sige. Medyo nawala na rin ang antok ko eh. Nagising ako nang marinig ang ingay sa silid ni nanay. Akala ko lumalakad na naman ang tulog eh. Lumalakad ng tulog? Anong ibig mong sabihin? May sakit si nanay. Ayon sa doktor, dahil sa pagpupuyat o sobrang pagod sa trabaho. Pero hindi naman siya ganun kapuyat ngayon Kumpara nung nag-aaral pa ako, siguro namana niya yun. Na pwede ring isa yun sa sanhi ng sakit ni nanay, ang paglalakad ng tulog. Kaya naman pala. Bakit mahal? Nakita mo bang umalis si nanay? Ha? Hindi. Mahimbing nga siyang natutulog eh. Medyo malikot nga lang sa higaan. Hindi sinabi ni Laika ang totoo. Sa takot na rin na malaman nito ang kanyang ginawang pagsalakay sa babuyan ni Mang Tony. Kinaumagahan,
Uminit na naman ang ulo ng lalaki nang mapansin na kulang ng 2 biik ang kanyang mga alagang baboy. Buiset! Kulang ng 2 biik ang mga alaga ko. May bibili pa naman nun. Yung pa talagang nawala. Kung alin pa ang pinakamalaki sa 9 na biik. Oh, Tony. Ang aga-aga salubong na naman yung mga kilay mo. Araw ng Lunes ngayon. Kaya kailangan positibo tayo. Ngumiti ka para naman lapitan ng grasya. Anong grasya? Sabihin mo, disgrasya! May nagnakaw talaga sa 2 biik ko. Kagabi, may napansin akong nagkukubli sa likod ng kulungan. Nahuli mo ba? Biglang may dumang itim na pusa sa harapan ko. Siguro isa yung aswang. O, nasa na siya? Nakatakas Ang bilis tumakbo ng pusang yun. Kaya mag-iingat kayo. Dahil pag-gala-gala pa naman ang pusang yun, mamaya biktimahin kayo nun. Lalo na't buntis pa naman ang manugang mo. Nako, baka ligaw na pusa lang ang hinabol mo. Minsan may itim na pusa na napapagawi sa bahay Nangunguha ng ulam. Nawala na nga ang 2 biik ko. Hindi ka pa maniniwala na may aswang. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ay siya, umalis ka na nga. Dumadagdag ka pa sa init ng ulo ko Ang sabihin mo, naglayas ang 2 biik. Umukha mo lang naman na makikita sa araw-araw Siguro na umay na sa'yo. Lalo na't palaging nakasalubong yung kilay mo at nakasimangot. Ano sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, aalis na ako. Hindi ka naman bibili ng paninda ko O siya, hanapin mo na ang 2 biik. Baka naman nagtanan na ang mga yon. Nadagdagan ang pagkayamot ni Mang Tony dahil ayaw maniwala ng ginang na aswang ang kumuha ng mga biik. Umalis na lang doon si Aling Rokita bago pa siya mabulyawang muli ng matandang lalaki. Nakasalubong niya sa daan si Aling Margaret kasama ang 2 apo nito. Ang aga niyo mamasyal Hindi naman kami namamasyal, may pupuntahan lang. Umaga pa lang mainit na ang ulo ni Tony Sinabi mo pa. Saan kayo pupunta? Ipahihilot ko lang tong apo ko. Inuubo na naman, siguro dahil sa sobrang paglalaro. Sasabay na lang ako sa inyo. Maglilibot din ako para maubos na tong mga paninda ko. Rinig kong ninakaw ang mga biik ni Tony. Totoo ba yon? Hindi ko alam. Kung may magnanakaw man, di sana nahuli niya agad. Iiyak ang mga biik. Imposibleng hindi gagawa ng ingay ang mga baboy kapag binitbit na ng mga magnanakaw. Ay oo naman, tama ka. Pero kung totoo nga ang sinabi niya, kailangan natin mag-ingat. Ngayong panahon ay naglipanan na talaga ang mga masasamang loob. Easy money na lang ang ginagawa. Ayaw magbanat ng buto Aswang ang pinaghihinalaan nun. Sa tinagal-tagal kong naninirahan sa baryong to ni anino ng aswang wala pa akong nakita. Puro haka-haka lang naman. Ngunit wala pa rin naman napapatunayan. Kabilugan pa naman ngayon ng buwan. Baka nga nagsilabasan ng mga yun. Nagpapaniwala ka pa talaga sa aswang? Takot ang aswang na lumusob dito sa baryo. Halos lasinggero mga taong naninirahan dito O tingnan mo yang si Bert. Wala pang tanghalian Nagtipon-tipon na parang lumaklak ng lambanog. Kung meron mang katatakutan, yun ay ang mga lasinggerong nag-aamok ng away. Hay nako, palabiro ka talaga. Paano ba yan? Dito na kami Mabutit hindi pa nakakaalis si Osalia. Pahihilot ko lang tong apo ko. Pangiting tinungo ni Aling Rokita nag-uumpukang mga kababaihan. Bit-bit ang bilao. Naubos ang kanyang paninda at agad na umuwi. Nadatnan niyang nagpapahangin sa labas ng bahay si Laika. O anak, kumusta na ang pakiramdam mo?
Ito, Nay, medyo mabigat na ang tiyan. Kailangan ko maglakad-lakad. Minsan kasi pinupulikat ako eh. Tama yan. 4 na buwan na lang iluluwal mo na yung apo ko. Hindi na nga ako makapaghintay Bukas ibibili natin siya ng mga gamit sa bayan. Nay, huwag ka na mag-abala pa. May mga gamit naman akong inihanda. Tsaka pag nakalabas na lang si baby, mamimili tayo ng maraming damit. Tama ka, anak. Hindi pa pala natin alam kung lalaki siya o babae. Pinapanalangin ko lang naman na malusog ang apo ko. Napahinto sila sa pag-uusap nang mapada ng isang babaeng buntis. Natuon ang pansin ni Laika sa malaking tiyan ng babae at napalunok ito ng sariling laway. Siguro mauunang mga anak sa'yo yang si Isabel. Sa tingin ko, nasa 7 buwan na yung pinagbubuntis niya. Alam mo bang 6 na anak na niya yan? Taon-taon din nagbubuntis, parang hindi na nagpapahinga. Di madali na lang sa kanyang mga anak. Sinabi mo pa. Hindi nga yan nagpapadoktor Sa bahay lang nila nanganganak yang si Isabel. Ay, sana naman. Hindi ako mahirapan, Nay. Lalo na't panganay pa naman namin to ni Jude. Basta kumain ka lang ng gulay at mag-ehersisyo tuwing umaga. Hindi ka mahihirapan. Hindi nilubayan ng tingin ni Laika ang papalayong babae. Natatakam siya sa bango ng sanggol na nasa sinapupunan nito. Gusto niya itong sugurin, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Napapadalas nang lumalabas ng bahay si Laika. Ilang araw na ring hindi nakakauwi si Jude dahil sa trabaho nito sa bayan. Tuwing araw ng Sabado at Linggo lang ito umuwi para makatipid sa pamasahe. Nanunuyo na naman ang lalamunan ko. Kailangan ko uminom ng sariwang dugo dahil yun lang ang tanging makakapawi ng aking uhaw. Dahan-dahang bumangon si Laika at sumilip sa silid ng biyanan. Mahimbing itong natutulog at naririnig pa nito ang malakas na hilik ng matandang babae. Mabuti naman at mahimbing ang tulog ni nanay. Sana naman hindi siya lumabas ng bahay. Nakaramdam ng pag-init ng katawan si Laika. Hindi na niya mapigilan ang sarili na makalasap muli ng sariwang dugo. Animoy asong pasinghot-singhot pa siya habang nagkukubli sa kakahuyan. Ang bango ng sanggol. Siyempre hindi itong anak ko. Yun ay ang batang nasa sinapupunan ng buntis na nakasalubong ko kanina. Ay, paano ba to? Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na matakam. Marahang lumakad ang buntis na aswang papunta sa kubo. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Tumambad sa kanyang paningin ang natutulog na pamilya. Tumutulo pa ang laway nito. Hindi ito maaari. Hindi ko sila pwedeng patayin. Kawawa ang mga bata kapag pinatay ko ang kanilang ina at ang sanggol ay pinagbubuntis nito. Kailangan kong umalis rito. Tumutulo ang luhang nilisan nito ang naturang lugar. Ganun na lamang ang pagpipigil nito sa sarili upang hindi makagawa ng karumal-dumal na krimen. Napalingon siya sa kambing nang makita itong nakatali sa puno. Tamang-tama, may kambing. Salamat naman, mapapawi na rin ito ang aking pagkauhaw. Ang sarap ng sariwang dugo at puso nito. Teka, may paparating. Kailangan ko magtago. Kahit anong pagpupumiglas ng kambing ay nakayanan pa rin itong patayin ni Laika. Hinila niya ito sa talahiban nang mapansin na may taong napadaan. Patawarin niyo ako. Ito lang ang tanging paraan upang hindi ako makapatay ng tao. Nang makalayo na ang dalawang kalalakihan, ay kinarga niya ang kambing. Dali-dali siyang tumakbo patungo ng kasukalan kung saan ito ininilibing ang mga pinapatay na mga hayop. Sayang naman ang mga lamang loob nito. Kaya lang hindi pwedeng dalhin sa bahay. Mahirap na mabisto ng asawa at biyenan kung tinatago kong lihim. Matapos na mailibing ang biniktimang hayop,
ay dali-daling umuwi si Laika sa tinutuluyan nitong bahay. Naghilamos siya sa banyo upang linisin ang mukha. Bahagya siyang napahinto sa ginagawa nang mapansin na may tao sa kanyang likuran. Napalingon siya. Muntik na siyang mabuwal sa kanyang kinauupuan nang makita ang itsura ng biyenan. Nay, ano nangyayari sa inyo? Ay, ano ba yan? Mas nakakatakot pa kayo kaysa sa akin eh. Napatampal sa bibig si Laika upang pigilan ang kanyang pagsigaw. Buhaghag ang buhok ng biyenan at tumitirik pa ang mga mata na animoy nagdidiliryo. Ilang sandali pa'y nahimasmasan si Aling Rokita. Papungas-pungas na iminulat ng ginang ang mga mata. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tsaka bakit may dugo yung damit mo? Manganganak ka na ba? May masakit ba sa'yo? Nay, hindi pa po. Kumalma po kayo. Masaya lang pagbubuntis ko kaya dinudugo ako. Dinudugo ka? Bakit sa bandang dibdib mo kumalat ang dugo? Ang layo naman yan sa puwerta mo, anak. Ha? Ang ibig kong sabihin, dinudugo po ang ilong ko. Naging maselan po kasi ako eh. Alam na rin ng doktor ang kondisyon ko na to. Dahil sa allergies at pagbabago ng hormones ko kaya nagkakaganito ako. Ay, ano ba yan? Halika na't pumasok na tayo sa bahay. Tsaka, bakit narito ako sa labas? Kanina lang nasa higaan ako ah. Mauna na po kayong pumasok sa loob, Nay. Lilinisin ko lang po ang katawan ko. Naiinitan din po kasi ako eh. Ay nako, ilang beses ko nang nararamdaman na masakit tong paa ko. Tsaka napapansin ko sa tuwing gumigising ako puno pa ng putik. Hindi kaya naglalakad na naman ako ng tulog? Saglit na napahinto sa pag-iisip si Aling Rokita nang mapansin na pumasok ng bahay ang manugang. Kapwa sila tahimik at may kanya-kanyang iniisip hanggang sa bumalik sila sa kanilang higaan. Kinaumagahan, halos magwala si Pedro nang malaman na nawawala ang alaga nitong kambing. May mga dugo rin nagsikalat malapit sa kanilang kubo. Ang aga-aga halos rinig dito ang palahaw ni Pedro. Sandali lang, Laika ha, at pupuntahan ko muna yon. Baka naman may nangyaring masama na sa kanila. Sige po, Nay. Pakibantayan na lang ang sinaing ko, iha. Baka nanganak na si Isabel at kailangan nila ng tulong. Dali-daling tinungo ni Aling Rokita ang bahay ni na Pedro. Naaninaw rin niya na marami-raming taong nakikiusyoso roon. Kabilang na roon si Mang Tony. Ano ba nangyayari dito? Manganganak na ba si Isabel? Hindi pa naman. Ngunit nawawala ang alagang kambing ni na Pedro. Ayan may mga bahid ng dugo na nagkalat. Ngunit hindi na matagpuan ang kambing. Sigurado talaga akong may aswang na umaaligid dito sa baryo. Hindi lang kasi unang beses ito nangyari Ano ba yan? Baka naman nakawala lang. Dahil sa pagpupumiglas ay nasugatan. Hindi ganyang kadami ang dugo kapag nasugatan lang. Kailangan na nating magmatsyag sa paligid. Marahil naghahasik na ng lagi mga aswang na yan. Mamaya kapag naumay na sa mga hayop, ay tayong mga taga-baryo na ang patayin nun. Tama si Tony, Rokita. Mamaya mga bata at buntis ang biktimahin ng aswang na yon. Noong nakaraang araw, nawawala din ang dalawang inahing manok ni Roque. Gayong nasa kulungan ng mga yon. Hindi tayo ligtas sa nilalang na sumasalakay ng mga hayop. Kung ganun anong gagawin natin? Kailangan natin maging alisto. Lalo na't buntis pa naman yung manugang mo. Mabango sa pang-amoy ng aswang yun. Hindi ako magdadalawang isip na gilitan siya sa leg kung mahuhuli ko siya. Nagulat pa si Aling Rokita nang umaksyon si Mang Tony. Mababanag sa mukha ng lalaki na hindi ito takot na pumatay. Nako, matinding labanan pala ang mangyayari.
Hay nako, wag lang talaga mapagawi sa bahay namin ng aswang na yan kung talagang totoo siya. Hindi ako mag-aatubiling labanan siya. Ako rin, hindi maaaring saktan niya kung sino man sa amin. Lalo ng aking mga apo. Pauwi na pala si Jude. Sige, maiwan ko muna kayo rito ha. Uuwi na rin ako. Akala ko kasi kung napano ng mga anak ni na Pedro at Sabel Mabuti naman at wala namang nangyaring masama. Patuloy na nakipag-usap si Mang Tony sa mga kalalakihan. Napasulyap si Aling Rokita sa kinaroroonan ng mga ito. Wari niya'y nagpaplano ng mga ito sa gagawing hakbang upang mapuksa ang salarin sa pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo. Nay, bakit maraming tao sa bahay ni na Mang Pedro? Anong meron? Nawawala ang alaga niyang kambing. Pinaghihinalaan nila na aswang ang may kagagawan nun dahil sa dugo na nagkalat malapit sa bahay nila. Ganun ba? Sigurado ba silang aswang may kagagawa nun? Baka naman magnanakaw lang. Hindi ko rin masasabi anak Kung aswang man, kailangan nating maging handa sa paglusob nun. Hindi pwedeng saktan niya si Laika at ang magiging apo ko. Nasaan si Laika, Nay? Naiwan sa bahay. Pinabantayan ko muna sa kanyang sinaing. Akala ko kasi manganganak na si Sabel. At nangangailangan si Pedro ng tulong na marinig ko ang malakas na sigaw niya. May dala akong mga prutas at karne na uulamin natin, Nay. Namiss kong kasama kayong kumain Sige anak. Ako na ang magluluto niyan para naman makapagpahinga ka. Pagod nga po ako sa trabaho, Nay. Pero kakayanin para sa pamilya. Nadat na nila si Laika na nakatulala. Animoy malalim ang iniisip nito na nakatanaw sa bahay ni Mang Pedro, kung saan tanging bubong lamang ang nakikita dahil tinatabunan ng matataas na talahib. Oh, mahal. Mukhang malalim yung iniisip mo Masama ba pakiramdam mo? Ha? Nariyan ka na pala, mahal. May problema ka ba? O may gusto kang sabihin sa akin? Laika, sabihin mo na. Huwag ka na maglihim sa asawa mo para naman malaman niya ang totoo. Natitiyak kong matutulungan ka pa niya sa kondisyon mo. May alam po kayo sa totoong kondisyon ko, Nay? Aba, oo naman. Hindi pa ako ganun kaulyanin para makalimutan ko ang nakita ko. Namula ang pisngi ni Laika at mababanag ang takot sa mukha nito. Napalulun siya ng laway nang makita na seryoso ang mukha ng ginang. Ikaw na ang magsabi kay Jude, iha. Pero kung nahihirapan ka, ako na lang ang magsasabi sa kanya. Ano ba ang kailangan ko malaman? Jude, patawarin mo ako kung itinago ko ito sa'yo. Kasi, Hay nako, ako na ang magsasabi. Nandilat ang mga mata ni Laika dahil hindi pa siya handa na ipagtapat kay Jude ang kanyang lihim. Ngunit wala na siyang magagawa kung sasabihin ang binan ng pagiging aswang nito. Jude anak, gusto kong sabihin sa'yo na maselan ng kondisyon ni Laika. Dumurugo ang ilong niya. Ilang araw na. Siguro kailangan mo siyang samahan muli sa doktor. Baka mapano pa sila ng apo ko. Oh, bakit hindi mo agad sinabi sa akin to, mahal? Kailan pa to? Nay, seryoso po ba kayo na yan lang ang sasabihin mo kay Jude? Bakit iha? May iniinda ka pa bang sakit maliban sa pagdurugo ng ilong mo? Wala naman po, Nay. Akala ko kasi kung ano na. Wari na bunutan ng tinik sa dibdib si Laika nang marinig ang sinabi ng biyanana. Akala nito'y mabibisto na ng mag-ina na isa siyang aswang. Mahal, kailan ka pa ba nagkaganyan? Bakit hindi mo sa akin sinabi agad?
Ang sabi ng doktor, dala lang daw ito ng pagbubuntis ko. Tsaka sinabi ko na sa kanya at binigyan naman ako ng bitamina. Kaya't hindi na napapadalas ang pagdurugo ng ilong ko. Minsan na lang, may allergy rin kasi ako. Naging sanhi rin ang sipon sa pagdugo ng ilong. Pagsisinungaling ni Laika sa asawa. Nanginginig ang buo nitong katawan. Buong akala niya'y magiging katapusan na niya nung sandaling yon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung ipagtabuyan nila ako. Lalo na sa kondisyon ko ngayon. Hindi ko naman gusto maging aswang eh. Sadyang minalas lang ako dahil nanggaling ako sa angkan ng mga aswang. Tahimik ka na naman. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sabihin mo lang sa amin ni nanay kapag masama ang pakiramdam mo, mahal. Hindi pwedeng itago mo lang yan. Tama si Jude, iha. Pamilya na tayo. Kaya huwag ka na mahiya sa amin. Malapit na maluto tong adobo. Maya-maya lang makakakain na tayo ng tanghalian. Habang kumakain, ay nakalanghap ng mabahong amoy si Jude. Wari niya'y sumasama ito sa ihip ng hangin. Nay, naaamoy niyo ba yon? Ang alin, anak? Parang patay na daga eh. O nabubulok na laman. Parang wala naman ah. Dito kasi banda umiihip yung hangin eh. May amoy talaga. Nasanay lang siguro ako sa ganong amoy. Mga 3 araw na rin pala akong nakakalimot na magsipilyo. Medyo masakit na nga ang nabubulok kong ngipin eh. Yung bagang ko. Meron talaga, Nay. Tsaka ang layo naman natin sa isa't isa para malanghap ko pa yung hininga mo. Siguro patay na daga o palaka lang. Kaninang umaga kasi habang nagwawalis ako may nakita akong patay na palaka eh. Sinigaan ko kasama ang mga tuyong dahon. Baka marami pang patay na palaka sa paligid. Mamaya hahanapin ko. Nawawala-wala naman ang amoy eh. Sumagi sa isipan ni Laika na maaaring nabubulok na laman ng mga hayop na kanyang inilibing. Ang sanhi na mabahong amoy. Gabi. Napabalikwas ng bangon si Laika nang makaramdam ng pag-init ng katawan. Bagamat hindi siya pwedeng lumabas ng bahay dahil alam niyang alerto ang mga tao sa baryo. Hindi pwede to. Kailangan kong pigilan ang aking sarili dahil ikapapahamak namin ang anak ko kapag nahuli ako ng mga tao. Mahal, may masakit ba sa'yo? Bakit parang balisa ka? Pasensya na, nagising pa kita. Medyo nainitan lang ako. Iinom lang ako ng tubig. Dumito ka na lang sa kwarto. Ako na ang kukuha ng tubig na maiinom mo. Magpahinga ka na lang dyan. Huwag mo na akong alalahanin pa. Tinungo ni Laika ang mesa kung saan naroon ang pitsela. Halos maubos niya yun. Ngunit hindi pa rin siya makontento. Ayos ka lang ba, mahal? Oo. Matulog ka na. Gusto ko lang na umupo. Malikot kasi tong anak mo sinisipa ang tiyan ko. Pinigilan ng babae ang sarili na makasipsip ng sariwang dugo. Subalit tila natutuyot ang kanyang lalamunan at humihilab ang sikmura nito. Sumapit ang kabuanan ni Laika. Humilab ang kanyang tiyana, kaya't nagpatawag ng tricycle si Jude. Ay, manganganak na si Laika. Lalabas na ang aking apo. Sandali lang iha at nagpatawag pa ng tricycle. Pero kung alanganin narito naman si Osalia na magpapaanak sa'yo. Nay, maselan ng kondisyon ni Laika. Kaya dapat sa ospital siya dalhin. Alam ko, anak. Pero tinawag ko lang naman si Osalia Baka manganak nang hindi pa nakakarating sa ospital tong si Laika. Kaya mas mainam ng handa tayo. Sige na, isama niyo na siya. Pakidala na rin yung 2 bag, Nay. Tagaktak ang pawis na binuhat ni Jude ang asawa upang isakay sa tricycle. Magkahalong pagkasabik at pagkataranta ang nararamdaman ni Aling Rokita. Kaya imbis na bagang dalhin ito, kaldero ang kanyang binitbit. Nay, aanin mo yung kaldero.
Ay, kaldero, aanhin kita. Ay, bakit ka ba? Ay, sandali na sa nambag. Bakit kaldero tong hawak ko? Iwanan mo na yung kaldero, Nay. Pakibalikan na lang yung bag. Ano ba naman to? Sandali at kukunin ko ang bag. Mahal, humihilab na talaga ang tiyan ko. Konting tiis na lang, mahal, ha? Gusto na talaga masilayan ng ating anak ang mundo, eh. Jude, ito na. Dala ko na ang bag. Agad na pinaharurot ni Simeon ng tricycle ang sumakay ang ginanga. Habol-habol ang manugang nito ang hininga. Ganon din ang pagsunod niya sa ginagawa nito. Jude, parang hindi ko na talaga kaya. Parang lalabas na talaga. Naku, mahal. Malayo-layo pa tayo. Nako, pumutok na ang panubigan niya. Osalia, pakiusap, tulungan mo ang manugang ko. Pinahinto ni Jude ang pagmamaneho ng tricycle. Ibinuka ni Laika ang dalawang hita dahil gusto na talagang lumabas ng sanggol at hindi na ito mapigilan. Tinulungan ni Aling Osalia ang babae. Ilang sandali pa'y sumigaw ito ng ubod lakas kasabay ng pag-iri nito. Ayan na ang ulo, lumalabas na. Dahan-dahan, Aling Osalia. Ingatan niyo po ang anak ko, pakiusap. Huwag kang mag-alala, anak. Magaling na kumadrona si Osalia. Ayan na, lumabas na siya. Lumabas na ang apo ko. Ito lampin. Ibabalot ko sa kanya. Sandali lang, Nay. Kailangan pa ba nating pumunta sa ospital? Nanganak na si Laika. Puputulin pa ang pusod niya, oh. Nakadugtong pa. Wala nga palang dalang gamit si Osalia. O siya, tayo na. Naging ulyanin na rin paminsan-minsan si Aling Rokita. Ngunit hindi may kubli ang saya sa mukha niya nang masilayan ng lalaking apo. Agad na inasikaso ng mga doktor at nurse si Laika at ang sanggol. Mas mabuting suriin ang kalagayan ng mag-ina bago sila umuwi. Matapos ang isang araw na pananatili sa ospital, ay nakalabas na rin sila. Dahil malusog ang bata maging si Laika, ay hindi nagkaroon ng problema sa kalusugan. Mabuti na lang at nagmanang ilong ng aking apo kay Laika. Matangos. Grabe ka naman, Nay. Kahit ganito lang ang ilong ko, bagay naman sa akin. Minana ko lang naman to sa'yo, ah. Ay, oo nga pala. Buong akala ni Laika na matitigil na ang pananabik nito sa sariwang dugo matapos niyang manganak. Ngunit mas nadagdagan pa ang pangangailangan nito. Iyakin tong apo ko ah. Dako, gutom na naman siguro. O Laika, padidehin mo muna. Malusog ang bata sa gatas ng ina. Tingnan mo ang pisngi oh. Isang buwan pa lang nagkalaman na. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina. Puyat, gutom at matinding pagod. Pero napapawi ang lahat ng yon sa tuwing nasisilayan kong malusog niyang mukha. Ganyan talaga sa umpisa, maninibago ka, iha. Pero masasanay ka rin. Walang katumbas na salapi ang magkaroon ng anak. Gabayan niyo lang siya sa paglaki niya para magkaroon ng respeto at malasakit sa kapwa. Aba, nangangaral ka na naman, Nay, ah. Sayang lang dahil hindi ka naging guro. Kung nagkataon, isa ka sa ulirang guro ng baryong ito. Siya nga pala, may bisita tayo. Maganda umaga sa inyo. Ay pera usog sa malusog na sanggol. Napakakinis naman ang kutis ng batang ito. Nagmana po sa nanay niya. Uunahan ko na kayo. Ay oo nga, ang tangos pa ng ilong. Maganda ang nanay Nay, narinig ko yon. Paano naman po ako? Ako ang tatay niyan Lawit lang ang nasunod sa'yo, anak. Mabuti nga't kamukha ni Laika tong anak ninyo Kaya dapat na ipagpasalamat mo yon.
Grabe ka naman, Nay. Ang sakit mo naman magsalita. Napuno ng tawanan ng bahay. Ngunit hindi pa rin naalis sa isip ni Laika kung paano makakainom muli ng sariwang dugo. Kinagabihan na, mahimbing na natutulog ang biyanan at ang asawang si Jude. Bumangon siya at napagdesisyonan nitong lumabas ng bahay. Hindi ko na talaga kaya. Parang mamamatay ako kapag hindi ako makakainom ng dugo. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang babuyan ni Mang Tony. Mahimbing na natutulog ang bantay, kaya't sinakmal niya ang isang baboy. Bago pa man ito makalikha ng ingay, ay humandusay na ito sa loob ng kulungan at agad na dinukot ito ang puso ng baboy. Ang sarap nito, grabe. Ang tagal kong hindi nakainom ng sariwang dugo. Hinila ng babaeng aswang ang baboy at dinala sa kasukalan. Doon ito ipinagpatuloy ang pagsipsip ng sariwang dugo. Kahit papaano'y napawi ang matindi kong pagkauhaw. Kahit minsan lang sa isang buwan. Basta, hindi lang mahinto. Baka mamamatay na ako. Sandali, may mga taong paparating. Sumampa siya sa puno upang hindi siya makita ng mga tao. Naaninaw niyang si Mang Tony ang isa sa mga kalalakihan. Galing ang mga ito sa lamay ng kaibigan. Patay, pinailawan pa niya kung saan ko iniwan ng baboy. Naku, sana naman hindi niya makita. Sandali lang mga kasama. Parang may patay na hayop doon, oh. Pakiusap, huwag ka lumapit, lumayo ka. Naluluhang sambit ng aswang na si Laika sa kanyang isipan. Bagamat hindi nagpatumpik-tumpik na nilapitan ni Mang Tony ang nakitang hayop sa kasukalan. Lintik, baboy ito ah. Nasisiguro kong alagang baboy ko ito. Tignan niyo mga kasama, wakwakan tiyan. Hindi ako nagkakamali na aswang ang may kagagawan nito. Maghiwa-hiwalay tayo. Natitiyak kong hindi pa nakakalayo ang demonyong yun. Samantala, muling bumangon ng higaan si Aling Rokita. Lumakad na naman ito nang natutulog. Ngunit animoy gising dahil alam niya ang daan. Sa isip niya'y umaga yun at siya'y nangangahoy. Lumakad siya patungong kasukalan hanggang sa makalapit siya sa baboy na nakahandusay sa lupa. Nay, pakiusap, bumalik ka sa bahay. Naaaninaw ko silang malapit lang dito. Naku, nakalimutan ko isarado na mabuti ang pinto. Nakalabas tuloy si nanay. Hoy! Ikaw palang pumapatay sa mga alagang hayop namin dito sa baryo. Walang hiya ka, Rokita! Nalimpungatan si Aling Rokita nang marinig ang malakas na boses ng isang lalaki. Kinurap-kurap pa nito ang mga mata bago nagsalita. Tony, ikaw pala. O bakit galit ka na naman? Magmamaang-maangan ka pa, ha? Tignan mo ang alaga kong baboy. Pinatay mo! Ikaw palang namumirwisyo sa baryong ito. Ang dapat sa'yo ay patayin! Wala akong pinapatay. Tsaka, bakit ako nandito? Ano ginagawa ko rito? Hindi ka talaga aamin, ha? Tignan mo ang ginawa mo sa alaga ko. Wakwakan tiyan at namumutla na dahil ubus na ang dugo. Na paano yan? Sino may kagagawan yan? Lintik ka! Nagkukunwari ka pang walang alam. Gayong ikaw ang nakikita kong naglalakad sa kadiliman. Mga kasama, kilala ko na kung sinong salarin na sumasalakay sa mga alaga nating hayop. Walang iba kundi si Rokita. Ganun na lamang ang galit ni Mang Tony sa ginang. Itinaas nito ang itak upang saksakin si Aling Rokita. Ngunit biglang tumalon mula sa ibabaw ng puno ang aswang na si Laika at pinigilan ng matandang lalaki. Layuan mo siya! Hindi mo siya pwedeng saktan dahil wala siyang kinalaman sa pagkasawi ng inyong mga alagang hayop.
Namumukhaan kita. Kahit na may kaunting pagbabago sa iyong itsura. Lumayo kayo! Kung ayaw ninyong kayong isusunod ko sa baboy, Hindi mo ako matatakot. Papatayin kitang hayop ka. Laika, iha? Bakit? Tony, pakiusap, lubayan mo siya. Ako ang patayin mo. Ako ang pumatay sa mga alagang hayop ninyo sa baryo. Ako ang salarin, hindi siya. Mga buwisit kayo! Mga salot! Tinadyakan ni Mang Tony si Laika. Dahilan na tumilapo ng babaeng aswanga. Hindi ito ganun kalakas kumpara sa ibang aswanga sapagkat tanging dugo lamang ng mga hayop ang iniinom nito. Nagtama ang paningin ng aswang at ni Aling Rokita. Imbis na magalit, ay awa ang naramdaman nito sa manugang. Nay, patawarin ninyo ako. Hindi ko gusto maging ganito. Pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kahit ano o sino ka pa, naiintindihan kita, iha. Halika na para makatakas na tayo rito. Saan kayo pupunta? Mga animal kayo! Mga mapagkunwari! Akala mo kung sino ka mabuting tao, Rokita? Yung pala'y may tinatago ka ring lansa sa katawa mo! Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Mabuting at baboy lang ang pinatay, hindi ikaw. Maghihintay pa ba kami na may masasaktan at mamamatay sa baryong ito? Bago yun, ay kayo muna ibabaw namin sa lupa! Nagtulungan sa pagsugod sa magbiyanan ng tatlong kalalakihan. Nagising si Jude dahil sa ingay na narinig. Napansin niyang wala na sa kanyang tabi si Laika. Sumilip din siya sa silid ng ina at wala rin ito roon. Saan kaya sila nagpunta? Anong ingay yung nangyayari sa labas? Lumabas siya ng bahay bit-bit ang sanggol. Habang papalapit sa mga nag-aaway, naninag niya ang ina at asawa na sinusugod ni Mang Tony at ng mga kasama nito. Hoy! Itigil niyo yan! Bakit niyo sinusugod ang nanay ko? Aswang ang nanay mo! Abay nakipagsabuat ang pasasawa mo! Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nilang kasalanan. Anong pinagsasabi mo? Hindi sila aswang. May sakit si nanay. Naglalakad siya ng tulog at hindi alam ang kanyang ginagawa. Imposibleng maging aswang siya. Isa-isang tinulak ng aswang na si Laika ang tatlong lalaki. Nang hihina man ang katawan ay nagawa nitong sakta ng mga kalaban. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makadaan at makalabas ng kasukalan. Namumula pa ang mga mata ni Laika nang lumapit sa kinaroroonan ni Jude. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Kailangan nating makalayo rito. Tinutugis kami ni na Tony. Maya-maya dadami na sila. Kukunin ko lang ang importanteng gamit. Mauna na kayong tumakas. Bilisan nyo na. Hindi ka namin iiwan dito. Ako nang kukuha ng ilang mga gamit. Mauna na kayong tumakas. Nay, patawarin po ninyo ako dahil sa akin napasama kayo sa mga tao. Wala na tayong magagawa kundi ang umalis sa lugar na to. Hindi pwedeng maabutan nila tayo. Tsak papatayin ka nila. Kumaripas ng takbo si Jude patungo sa kinaroroonan ng ina at asawa. Bit-bit ni Laika ang isang buwang sanggol na wala pang kamuwang-muwang sa nangyayari. Dumadami na ang mga taong humahabol sa atin. Kailangan natin humingi ng tulong kina Simeon. Hindi ko talaga gustong humantong sa ganito, Nay. Nang dahil sa akin, nadamay pa kayo. Nay, ayos lang ba kayo? Galit na galit ang mga tao. Namumuno pa si Mang Tony sa pagtugis sa atin. Mabutit na kasunod ka, anak. Puntahan natin si Simeon. Natitiyak kong matutulungan tayo ng pinsan mo. Pagdating nila ng bahay nito, malakas na kinalampag nila ang pintuan dahilan na magising si Simeon. Pinagbuksan sila nito at nagulat nang makita sila ng ganun ng ayos. Pakiusap, pinsan. Tulungan mo kami. Hinahabol kami ng mga tao. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo.
Sige na naman, Simeon. Tulungan mo kami. Pinasakay sila ng lalaki sa tricycle. Agad na pinaharurot ito, kaya't hindi naabutan ni Mang Tony ang pamilyang hinahabol. Lintek, nakatakas sila. Totoo ba ang sinasabi mong aswang si Rokita? At sila na manugang niya ang may kagagawa ng pagkamatay ng mga alagang hayop dito sa baryo? Kung ayaw mong maniwala, hindi ka namin pinipilit. Kanina ka pa tanong ng tanong, paulit-ulit na lang. Abay, syempre. Kaibigan ko siya. At kilala ko ang pagkatao niya. Hindi siya aswang tulad ng sinasabi mo. Kung aswang siya, di sana matagal na niyang kinain ng mga apo ko. Lalo na't sa kanya ko iniiwan kapag may lakad ako noon. Di hintayin mong lapain ng Rokita na yun ang mga apo mo para masabi mo at mapatunayan na aswang talagang pinagtatanggol mong kaibigan. Nandito ka ba upang tumulong o makipagsagutan sa akin? Kitang-kita ng dalawang mata ko na aswang siya. Ipinagtanggol ni Aling Margaret ang kaibigan. Hindi ito makapaniwala sa sinasabi ng matandang lalaki dahil magkasama na silang tumanda ni Aling Rokita sa baryo. Samantala, inihatid ni Simeon ang pamilya ng pinsan sa baryo ng Pulang Bato. Liblib din ang lugar na yon. Konti lamang ang mga taong naninirahan doon. May maliit na kamalig si Simeon na tinutuluyan kapag doon ito pumupunta. Pagmamayari yun ng namayapan nitong kasintahan. Buhat ng mamatay ang pinakamamahal na babae, ay tumanda na itong binata. Pinsan, maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, napahamak na kami. Pinagkakalat nilang aswang si nanay. Kilala mo naman ako, Simeon. Ulyanin at makakalimutin lang ako. Pero hindi ako aswang. Alam mo yan. Tahimik na nakayuko lamang si Laika habang tumutulo ang luha. Mahigpit nitong niyakap ang anak at sinisisi ang sarili. Ilang sandali umalis si Simeon at bumalik sa bahay nito. Mahal, huwag ka nang umiyak. Ligtas na tayo. Kasalanan ko ang lahat. Napahamak kayo ng dahil sa akin. Napagkamalan si nanay na isang aswang dahil sa kagagawan ko. Hinusgahan siya ng mga tao sa kanyang sakit. Ngunit ako naman ang totoong pumatay sa mga alaga nilang hayop. Patawarin niyo ako. Hindi ko napigilan ang aking sarili na matakam sa dugo. Inilihim ko sa inyo na nagmula ako sa angkan ng mga aswang. Lumayas ako sa amin dahil gusto kong mamuhay ng payapa. Kaya tanging hayop na lamang ang pinapatay ko dahil ayokong pumatay ng tao. Iha, kagaya ng sinabi ko, hindi magbabago ang pagtingin namin sa iyo. Naging mabuti kang asawa, ina at manugang sa amin. Hindi ka naman pumaslang ng tao kaya naiintindihan ka namin. Basta huwag ka lang maglihim. Hindi niyo po ba ako itatakwil? Bakit ka naman namin itatakwil? Mahal ka namin. Tama si nanay, mahal. Kahit sino ka pa, tanggap ka namin. Siya nga pala, nay. Dala ko ang dahon na pinakuha mo mula sa aparador. Ano ba ito? Buksan mo, anak. Regalo ko sana yan sa aking apo. Bigay ko na rin sa inyo. Matanda na ako. Nasisiguro kung kailangan niyo yan. Pera to, nay. Ang dami naman. Saan kayo kumuha ng ganito kalaking pera? Anak, lahat ng pinapadala mong pera mula pa noon ay iniipon ko. Tsaka hindi ko naman kailangan Lalo na't may pinagkakakitaan naman ako. Nay naman, hindi mo kailangan tipirin ang sarili mo. Basta gamitin niyo yan. Masaya na ako nagkaroon ako ng apo. Mahalin mo tong si Laika, anak, ha? Anong mang mangyari, ipagtanggol mo siya sa lahat ng taong gustong magpahamak sa kanya. Maging sa anak mo. Basta't pumanig ka lang sa kabutihan, ha? Hindi ko naman kinukonsinte na tama ang ginawa ni Laika sa pagpatay sa mga hayop Pero sa kabilang banda,
Mas pinili niya ang sa palagay niyang tamang gawin. Salamat po, Nanay, sa pagtanggap ninyo sa akin. Natatakot po ako noon na kung malalaman ninyo kung ano talaga ang pagkatao ko, baka palayasin po ninyo ako. Tumahang ka na. Makakasama sa iyo ang labis na pag-iyak. Niyakap ni Jude ang ina at ang asawa. Mahimbing pa rin natutulog ang sanggol. Nilinis ng mga ito ang munting kamalig upang sila'y makapagpahinga. Kinabukasan, naging usap-usapan sa baryo ang tungkol sa pagkamatay ng mga hayop at itinuturo na si Aling Rokita ang salarin. Hindi na nakailam si Simeon kahit na tinatanong siya ng mga tao, lalo na ni Mang Tony, kung may alam siya kung saan naroon sina Aling Rokita. Umiling lamang ito bilang sagot sa katanungan ng matanda. Maging si Aling Margaret ay hindi makapaniwala sa kwentong ipinagkakalat ni Mang Tony. Namuhay ng payapa sina Aling Rokita sa baryo ng Pulang Bato. Nag-alaga sila ng mga manok at nagtanim ng mga gulay upang may makain sa pang-araw-araw. Unti-unting napawi ang pagkatakam ni Laika sa sariwang dugo. Wari nito'y dala lamang yun ng kanyang pagbubuntis at panganganak. Nakayanan na nitong kontrolin ang sarili at ayaw nitong lumaki ang anak at mamuhay bilang isang aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo yung ating kwento. Shoutout po tayo sa Deloro family and Gonzaga family. Hi kay Julius Deloro from Happy Autumn Trees. Hi kay Ami Viray from Talim Island, Binangonan, Rizal. Shoutout po sa Diktahan family and Duhay Lungsod family sa Purok 3, Picturan, Sominos, Zamboanga del Sur at Purok 3, Tagulot, Tukuran, Zamboanga del Sur. Shoutout po sa Cuevas and Ferro family from Cavite and Kasiguran. Hi kay Melissa na nakikinig sa atin sa Taipei, Taiwan. Shoutout kay Cheryl Bituin and Ayla Bituin from Doha, Qatar. Hi kay Tiger Che, the Explorer in Hong Kong. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin sa Israel. Ingat po kayo lagi dyan ha. From Ami, shoutout din po sa Abarquez family, sa mga taga-Toong Tuy, Batangas. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po ulit tayo sa susunod naming kwento. Lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat.